Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang pagpapakailang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, pinulubadhani, dinadakilan sa nasampa sa Espiritu at sa katotohanan. Tapos puso ko kami nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabulihan sa bawat isa upang naging lahat ay hanggang matutulunatan sa iyong kabatan at katwiran. Lord, pinanawa na kayo po inyong samahan sa oras na ito. Muli pang ilan niyo magpapatiwalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin, iyaw mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Iyaw mga namihil at nabibigatan inyong pag-aani palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itataas, inyong pong pagkalooban tuloy sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating ihahatid upang ipinagbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe nito upang ikaw maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapagalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papala. Ito po ang aming samot na langit sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Si Yahweh ang siya tayo ng malakas. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 16, verses 1 to 13. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 16, simula unang talata hanggang 13. At ganito po ang makasaad ng ating natunghayang mabuting balita sa wikang Ingles. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, 'What is this I heard about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.' The manager said to himself, 'What shall I do now? My master is taking away my job.
I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, how much do you owe my master? 800 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly, and make it 400. Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Purihin natin ang Panginoon. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayamang na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na ninustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Lawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kapang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan
sa mga kayamanan ng sanlibutan ito. Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo papagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Wala makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Purihin natin ang lakas ng buhay na Diyos. Mahal na po kayo po sa napakagandang presensya ng Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines. At bago tayo magpatuloy, una po, dahil ngayon po ay nasa ikatlong linggo, ay muli po tayo magkakaroon ng second collection para po sa tatlo nating scholar na kasalukuyang nag-aaral sa College of Divine Wisdom. Bakit po? Sapagkat yan po ay sila po ay nasa ikalawang taon ng kanilang pag-aaral sa College of Divine Wisdom. Kaya malaking tulong po yan para sa kanila, para hindi maging magkabigatan sa kanila, lalo na sa kanilang patuloy na pagpupursige sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, para sa members ng choir at musical instruments ng buong Tapat Pa chapters, magkakaroon kayo ng music ministry enhancement ngayong darating na linggo, September 21, 2025, sa ganap ay 11 ng umaga hanggang 3 ng hapon sa Banal na Mag-anak Chapel, New Lower Bigutan, Taguig City. Yan po ay sa tapat ng Villa Salud Catering Service. So, sa mga choir member na magagaling ng Pasig, sakay po kayo ng jeep papuntang yung may nakalagay na Bagong Bayan. Ang baba ninyo, Banal na Mag-anak Chapel. Amen. Then, sa susunod na buwan ng Oktubre, ang Tapat Pa chapters ang siyang host ng Catholic Life in the Spirit Seminar sa 4th floor ng worship area sa Queensway Commercial Center Building. Matatagpuan niya sa number 118 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. So malamang ang magiging date ng schedule ng series ng CLSS probably October 24 at saka October 31. Malamang po, magiging October 24 and 31 na po ang CLSS. At yan po ay bukas sa lahat ng mga hindi pa nakapag-CLSS, lalo na sa mga manggagawa na hindi pa nakapag-CLSS or matagal nang nag-CLSS. No? Para at-ihanda po ang mga delegates kada vicarye, katulad dito sa vicarye ng Immaculate Conception Cathedral. Kasi po mahalaga po ang presensya ng mga delegates na manggagaling sa bawat vicarya, particular dito sa Cathedral ng Immaculate Conception. Amen? At pang-apat, ang Youth for El Shaddai Tapat Pa chapters ay magsasagawa po ng basic Christian maturity. At ito po ay para sa mga kabataan na nakapag-attend na ng CLSS noong June at July ng taong ito. At kung ng araw at oras at lugar nagaganapin ang BCM ng mga kabataan ay antabayan na lamang po sa mga darating na panahon, sa mga darating na buwan.
Purihin natin ang buhay na Diyos. Amen. At para sa mga helpmate, kung meron pang hindi pa nakapag-submit na 22nd anniversary evaluation, no? So, pinakailangan po yan na may bigay kay Brother Charles sa para kailangan makita yon para sa ngayon ay pakita yung evaluation ng nakaraang anniversary ng Tapat Pa Chapters ng July 7. Amen po ba? Purihin si Yahweh al Shaddai ng malakas. Hindi na ako papalilili pa sapagkat ito po ang ating kapatid na gitarista ay meron din pupuntahang gawain na may anibersaryo ngayong araw. At yung araw po ay nagdiriwang din ng anibersaryo ang mga ka-prayer partners sa Ugo. I send my regards to all prayer partners in Ugo Prayer Group sa kanilang anibersaryo. Ilang taon na ba ang Ugo? 29 years, no? Ang babata pa, 29 years na gawain sa prayer group na yan. Anyways, send my regards to all prayer partners in Ugo Prayer Group. Amen? Amen. At ang ulo ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi, ito'y tungkol sa talinghaga ay halaw sa talinghagang ibinahagi ni Kristo Jesus tungkol sa tinatawag na the shrewd servant, ang tusok katiwala. Now, the parable of the shrewd servant teaches us not about dishonesty, but about wisdom and foresight. Ang talinghagang yun ay hindi natuturo ng pandaraya, kundi ng karunungan at paghahanda. Ito'y ginamit ni Jesus upang ipakita kung paano natin hahawakan ang mga bagay sa lupa ayon sa kahalagahan ng walang hanggan. Amen? Now, bilang mga katiwala ng Diyos, tinatawag tayong mamuhay ng may katalinuhan. Hindi lamang sa ngayon, kundi saan? Sa buhay na walang hanggan. Yung amen nyo, ang pagkakaroon na. Isa sa naging halimbawa na binigyan ng katalinuhan na galing sa Panginoon, si St. Andrew King Taylor. Siguro ang ilan sa inyo hindi pamilyar tungkol sa buhay ni St. Andrew King Taylor. Si St. Andrew King Taylor, bagaman siya'y isinila at lumaki sa Choson, South Korea, ay tinawag siya ng Panginoon para maglingkod bilang isang pari ng ating banal na simbahan. At siya'y binigyan ng Diyos ng katalinuhan para ang kanyang paglilingkod bilang alagad ng ating banal na simbahan. Bagamat siya'y naging martir sa kanyang sinilangan, hindi niya maitutumbas at hindi niya hinahangad ang kayamanan ng daigdig. Bagkus naglingkod pa siya sa Panginoon. Bagamat siya'y pinaslang sa pamagitan ng pagpulot ng ulo, yung kanyang dugo mula sa kanyang pulot na katawan umagos sa lupa. Bagamat bumagsak ang buhos ng ulan doon sa dako kung saan siya
pinatay ng mga nag-persecute sa kanya. Bakit kamo? Sapagkat siya'y mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa langit. At yun ay ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo Jesus. Purihin siya ang sa kanya. Now, ito ang katanungan. Paano tayo mabubuhay ng may karunungan bilang mga katiwala ng Diyos? How should we live wisely as God's steward? Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing to live wisely as the steward of God is trust God and not wealth. Magtiwala tayo sa Diyos at hindi sa kayamanan. Amen? Amen. Mapapasa po natin sa John chapter or sa Luke chapter 16 verse 13. Sabi ni Kristo Jesus, you cannot serve both God and money. Amen. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Now, ano ba po ang sinabi ng Kawikaan chapter 11 verse 28? Wealth is temporary and uncertain. Ang kayamanan ay pansamantala at hindi katitiyak. Amen? But God is eternal and faithful. Subalit ang Diyos ay walang hanggan at tapat. Amen? Anong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Maniwala man kayo sa hindi, priority muna natin ang buhay na Diyos. At di tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen? Kaya huwag tayong tumulan sa isang mayamang hangal. Amen? Mantakin mo isang pusong matiwala. Binustay lahat ng ari-arian ng kanyang maestro. Anong ginagawa? May nakarating sa kanyang samahan na hari tungkol sa ginawa ng katiwala. Anong sabi ng hari doon sa mamang yun? Ano nung narinig ko tungkol sa iyo? Binustay mo yung property ko? Isulit mo ng buo. Pag hindi mo sinulit ng buo, tatanggalin kita. Alam nyo, anong sabi ng katiwala yun? Naku po, mukhang aalisin ako ng maestro sa pangangasiwa. Ano kaya gagawin ko? Hindi ako magaling magbukal ng lupa. Nahihiyan man akong magpalimos. Bigla nag-istakaan. Sabi na, alam mo na ang aking gagawin. Alisin man ako sa mga ngasiwa. Meron namang tatanggap sa bawat tahanan. Anong ginawa ng pusong katiwala? Ipinatawag yung nakakayutang sa kanyang maestro. Tinanong niya isa, ikaw, gaano kalaki ang utang mo sa ating maestro? Ang sabi ng isa, isang tapayang lanis po. Ang sabi ng katiwala, ilagay mo sa ang kaubusan ng pagkakautang mo. Pumupo ka, ilagay mo 5 po. Hindi mo kalahati. Tinawag pa rin sa pag. Ikaw, gaano ang utang mo? Ang sabi, 1 kabang trigo po.
ang sabi ng katiwala. Ilagay mo, isulat mo sa pagiging kautusan mo, sa kautusan ng pagkakautang mo. Ilagay mo ganun po. Aba, anong nangyari doon sa katiwala yun? Pinuri ng kanyang maestro. Dahil saan? Dahil sa kataluluhan ng katiwala. Bagamat inalisan siya ng pangakasiwa. Amen? Gaano man, bagamat sinugi siya sa kanyang pangakasiwa, gumagawa siya ng paraan. Amen? Ika nga sa isang kasabihan, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, hindi lang maraming dahilan na sobra pa ang dahilan. Pagbihira. Purihin natin si Yahweh sa pinakalakas. Sa kakadahilan kung bakit ayaw gumawa ng paraan, ay nasobrahan ng dahilan. Tama o tama? Akala ko sinungaling. Purihin natin si Yahweh sa pinakalakas. Now, ang tunay na karunungan ay ang pinili ng Diyos kaysa sa laki. Amen? Tandaan po natin, true wisdom is choosing God over money. Ang tunay na karunungan ay ang pinili ng Diyos kaysa sa laki. Amen? Sa Bisaya, sa Bisaya translation, daong. Amen? Amen po ba? Purihin natin si Yahweh sa pinakalakas. Ano naman ang ikalawa? The second thing is use earthly resources for eternal purpose. Gamitin ito para sa walang hanggang layunin. Amen? Anong sabi po ng Luke chapter 12 verse 33? The servant acted for his future. Jesus said, provide purses a treasure in heaven that will never fade. Amen? At ano pa ang sabi sa Matthew chapter 6 verses 19 and 20? Babasahin ko po sa sariling wika, Matthew chapter 6 verse 19 and 20. Ano po ang sabi ni Kristo Jesus? Huwag kayong mag-impo ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Amen? It means our time, talents, and treasure must be invested in God's heaven or in God's kingdom. Amen po ba? Ang ating ipinibigay sa Diyos ang siyang nagiging kayamanan sa walang hanggan. Amen? Kaya iba naman, anong sinabi ng Panginoon? Mag-impo ng kayamanan sa langit. Amen? Amen. Yan ang investment natin sa langit eh. At yun ay ang kayamanang hindi naubos. Purihin ang Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Sa langit, i-invest natin
ang kayamanang hindi nauubos. Amen? Now, ano naman ang ikatlo, mga kapatid sa pananampalataya? The third thing is be faithful in small things. Maging tapat sa maliit na bagay. Amen? Anong sabi ni Kristo Jesus sa Luke chapter 16 verse 10? Whoever can be trusted in a very little can also be trusted with much. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. May naniniwala doon? Sino naniniwala kang sa kamay? Totoo kaya? Purihin natin siya mga kapatid. Isa sa mga bagay na pinagkakatiwalaan ng Diyos sa gawain ito ay ang isang maliit na himpilan. Bagaman iilan lamang ang nakikinig doon, mula ng panahon nabebenta ang ating pulong lingkod ng mga lupa sa palibot ng Naiya, sa Paranaque, at nang mapasakamay ng ating pulong lingkod ang maliit na himpilan. Kaya mga programa pa noon, ang slogan pa nga doon, himpilang sariling atin. Ang tabi mo. Bago pa naging himpilang pinagpala, ang unang slogan pa noon, himpilang sariling atin. Yun nga lang, hindi pa din WX yung brand o call-sign. Iba ang call-sign doon eh. Ang call-sign pa nga, DZSA. Dati, noong mga 1960s, 12.30. Pero nung dumating, pero noong taong 1978, naging 13.14. And then, noong taong 1981, hawak ng ating pulong lingkod ang ating himpilan. At napalitan na mula sa himpilang sariling atin, pinalit mula sa pangalang DZSA, himpilang sariling atin, napalitan bilang DWXR. Purihin siya yan siya. Yan ang sinasabi ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang siya mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang tingin mo, isang maliit na himpilan, ang antena noon, gawa sa kawayan. Yung kodo ng antena, nagiging sampayan. Pero sa kabutihan ni Yahweh Shaddai, yung dating ang tore ay kawayan lang at studio type ang gusali, nagiging fully air-conditioned studio. Sa loob ng mahabang panahon, mula na mapasakamay ng ating pulong lingkod ng 13.14. Alam nyo, sa kapulatan pa ng ating mata, unang mong nadinig yung station ID na yun, simula doon sa isang male voice over. Di ko alam kung sino yung male voice over yun. Yung nagsasabing, DWXR, 13:14 AM, to the loss of Metro Manila. Sino kaya nakaabot sa inyo ng station ID na yun? Sino sa inyo ang una narinig ng male voice over ng station ID na yun? Pasang kamay? Dalawa lang pala naabot niya pala eh. Di ko alam kung sino yung voice over na pasabing DWXR, 13:14 AM, mula sa Metro Manila.
after ng male voiceover, merong female singers. Hindi ko alam kung sino-sino yung mga female voice, sino yung female singers na umawit ng station ID din. Medyo familiar, medyo na-starstruck ako. WXR, where Jesus is Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Pwede natin siyawan sa ng malakas. Dapat na yung station ID change na yun. I-revive ka lang eh. Diba? Para mas lalo makilala ng mga taong mundo. Kung bakit pinapupurihan ng Diyos sa pamagitan ng DWXR na yan. Kung bakit tinawag na hindi ng pinagpala, hindi na lang mabuting balita. Amen? Lalo na ngayon, yung radio broadcast, naka-array pa sa abroad sa pamagitan ng website ng data broadcasting system. Tapos naka-teleradyo pa sa YouTube. Amen? Amen. Faithfulness in small responsible proves our readiness for greater ones. Yan ang sinabi ni San Pablo Apostol sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Faithfulness in little leads to faithfulness in much. Ang katapatan sa maliit ang nagdadala sa katapatan sa malaki. Purihin si Yahweh sa din ng malakas. At dahil mag-aalas 4 na, tayo na kayo. Tayo na kayo. Yan ang pinaka-popular na linya mula kay Brother Mike. Tayo na kayo. The shrewd servant teaches us to live wisely, trust God above wealth, use resources for eternal purpose, and be faithful in all things. Amen? Amen po ba? Amen. So, sa oras na ito, inanaya mo po ngayon na itaas ang inyong mga kamay. Ikita ninyong mga mata, tanda ng ating pagsuko ng ating sarili sa Diyos. At bilang simpleng panalangin, sabihin na natin sa ating Panginoon, di ko na hinahangad ang yaman ng mundo.
makapangyarihan, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa oras na ito, patuloy mo aming samahan, gabayan at ingatan sa aming mga pang-araw-araw na buhay at ikabubuhay. Maraming salamat at patuloy mo kaming sinamahan sa oras na ito, lalo higit sa aming mga pang-araw-araw na buhay at ikabubuhay. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na pahatid mo sa bawat isa, lalo higit sa lahat ng panahon. Pagpalain mo po ang administrator ng katedral na ito, ang mga lingkod pari, patuloy nyo silang gamitin sa kanilang pangmuno sa katedral na ito, lalo higit ang obispo ng Diocese ng Pasig. Pagpalain mo rin po ang mga nagtaguyod ng gawain sa dahon ito, simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang mga nagsusuporta sa iyong pananagawain. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Sundan mo po ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya kapapala sa ngalan mo, Jesus. Tas ang lahat ng inyong mga daladalahan, including your prayer requests at ang mga handog at kaloob, at tayo'y manalangin sa ating buhay na Diyos. And let us include in our prayer for the eternal repose of Brother Tony Porsuti. Siya po'y kinuha ng birth noong Sabado. Naway i-comfort ng libo-libong anghel ang kanyang naiwang pamilya. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po't basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asing panyo, at iba pa mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sila makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang munting papel ang mga kahilingan ng bawat isa. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanilang pusong takal, siksik-likli at umaapaw. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, aming taglay ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sakot dalangin kaysa ng panalangin ng aming inang birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay nagaharing kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay, baba ang inyong mga hawak kamay, at itaas ang inyong mga kamay na walang hawak, at malayang magpupuri kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Pagtapon ko, ito ang inyong sisigaw. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Anong amen? Pakiulit ko ng malakas. Mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Are you ready? Mapagkakatiwalaan sa maliit at sa malaki. Sa malaki.
God, now and always, forever, in the name of the Father. Father pa lamang po, huwag po tayo magmadali. That's the declaration of our faith. Kaya sumampalataya tayo sa kabanal-banalang sa tatlo sa isang Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lamang, and of the Holy Spirit. Amen and amen.